Pero gusto ko pong i-share sa inyo ang panulat na shinare po dito ni Juan Sandugo sa kanyang Facebook page. Ang 18 sinungaling at ang 5 milyong script ng kasinungalingan. Bistado at katawa-tawa ang butas-butas na script ng 18 Marites. Baguhin ko kasi Marines ang nakalagay dito sa bogus na Blue Ribbon hearing. Ang kanilang mga pinalulutang na kwento ay halatang gawa-gawa at binayaran ng 5 milyong piso bawat isa para lamang sa iisang desperadong layunin. Inuulit ko, binabasa ko po ang panulat ni Juan Sandugo. Ituloy po natin. Ang magasik ng kaguluhan, lito at diversionary tactics upang sabotahehin at guluhin ang paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Una, falsus uno, falsus in omnibus. Ang isang testigo na nagsisinungaling sa isang detalye ay hindi mapagkakatiwalaan sa buong testimonya niya. Falsus in uno, falsus in omnibus. Sa kaso ng 18 Marites na ito, hindi lang simpleng pagkakamali ang mayroon sila. Ang hawak nila ay tahasang piksyon, isang sablay na script na may presyong 5 milyong piso bawat ulo para magbenta ng kasinungalingan sa harap ng Senado. Paano tatayo sa anumang korte o legal na pagdinig ang mga testimonya na lumalabag sa batas ng kalikasan, sa kalendaryo ng teknolohiya at sa mismong mga pisikal na ebidensya? Pagdating sa pisikal na ebidensya, meron pong analysis si Senator Ping Lacson Yan logistical nightmare ayon po dito sa balita ng Inquirer.net. Senator Panfilo Lacson questioned the logistics behind the 805 billion pesos flood control kickback allegations by 18 alleged former Marines, or dapat tawagin nating 18 Marites. The 18 Marites who claimed they delivered flood control kickbacks to several politicians appeared at a Senate inquiry led by the Cayetano Block on Thursday amid allegations that each received 5 million pesos in exchange for their testimony. Biruin ninyo mga tol, yung halagang binabanggit po nila ay 805 metric tons of cash. If 1 million weighs about 1 kilogram. 13,416 large suitcases if each carried 60 million pesos. May sinasabi pa sila, meron daw pong medium, may small. Di mas maraming suitcases po yun. And 5.5 years to process and deliver at 500 million pesos per day, 24/7. Diba? This is logistically impossible. Ito po yung sinasabi ni Juan Sandugo dito. Ikalawa, mga butas at sablay sa testimonya. Narito ang ilan lamang sa mga listahan ng mga butas, sablay at fake news sa script ng 18 Marites na lumabas sa pagdinig. Base na rin sa mga opisyal na resibo at laganap na bulgarang ebidensya sa social media. Una, ang misteryo ng time travel ng iPhone 16e. Ang sablay sa script, inakusahan ng grupo si dating PNP General Nicolas Torre III na inalukan daw sila ng suhol na iPhone 16e, 128 GB, noong taong 2024 para manahimik. Ang butas, imposible itong mangyari dahil ang iPhone 16e ay opisyal na inilabas ng Apple noong 2025 lamang. Paano sila makakatanggap ng suhol na gadget noong 2024 kung hindi pa ito naiimbento o nagagawa sa merkado? Nabuko ang kanilang script na isinulat lang kamakailan nang hindi muna tinitingnan ang kalendaryo. Ikalawa, ang hapon at gabi na litrato kay Sandro Marcos sa Ilocos. Ang sablay sa script, sa kanilang testimonya, sinabi ng mga testigo na dumating sila sa Ilocos ng gabi at madilim na at umalis din sila doon ng madaling araw matapos i-deliver ang pera kay Representative Sandro Marcos. Ang butas, bilang patunay ng kanilang pagpunta, nagpakita ang grupo ng litrato. Ang laking sablay, ang mismong litratong ipinakita nila ay kuha sa maliwanag na hapon. Kung gabi sila dumating at madaling araw umalis, paano sila nagkaroon ng litrato sa tirik na araw? Nahuli silang gumamit lang ng lumang pampublikong larawan sa internet.
Ikatlo, ang multong executive assistant ni Tito Soto. Ang sablay sa script, sinabi ng saksing si Bernard Tube na nagatid sila ng maleta ng cash sa gusali ni Senator Tito Soto III sa Baclaran sa pamamagitan ng kanyang executive assistant na nagngangalang Mark. Ang butas, resibo ng pamilya Soto. Ang tinutukoy nilang executive assistants na si Mark ay matagal nang pumanaw noong taong 2015 pa. Paano nakatanggap ng bilyong-bilyong suhol ang isang tao na mahigit ng isang dekada ng patay? Halatang pinili lang nilang ituro ang isang yumao para wala nang makapagsalita at mapagbulaan sa kanilang kasinungalingan. Ikaapat, ang recycle at peking petsa sa mga litrato. Soto, Lacson at PBBM. Ang sablay kina Soto at Lacson, nagpakita sila ng larawan ni Tito Soto at Ping Lacson na sumasakay sa chopper ni Saldico at iginiit na kuha ito noong 2025 habang nagpapakasasa sa flood control kickbacks. Ang totoo, ang larawang iyon ay mula pa sa 2022 national elections campaign kung saan magkatandem ang dalawa. Ang sablay kay PBBM, nagpresenta rin sila ng litrato kasama si Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y ebidensya ng abutan ng pera noong 2023. Fact check. Ang larawan ay kinuha noong 2022 campaign period sa isang pampublikong sortis kung saan kahit sino ay pwedeng makipag-photo op. Walang maleta, walang korupsyon, puro recycled photos. Ikalima, ang imposibleng delivery kay Leila de Lima sa loob ng piitan. Ang sablay sa script, ipinasok din sa kwento si dating Senadora Leila de Lima na madalas daw nilang makitang pumupunta sa opisina ni Saldico at umalis na may bitbit na mga paper bag ng pera. Ang butas, sa panahong sinasabi ng mga testigo na nakikita nilang palakad-lakad si de Lima, siya ay mahigpit na nakakulong sa PNP Detention Center sa Camp Crame at walang pribilehiyong lumabas. Mismong ang kanilang abogado na si Atty. Levy Balicod ay napilitang umamin sa media na nagkamali lang at nalito. Sila sa pagsama sa pangalan ni de Lima sa affidavit matapos silang sampahan ng cyber libel. Ika-6, ang imposibleng 60 million pesos over-the-counter money changer split. Ang sablay sa script, sabi ng mga ex-Marines, nagpapalit daw sila ng 60 million pesos na cash sa isang ordinaryong money changer ng minsanan. Bakit imposible sa batas? Sa ilalim ng napakahigpit na batas ng anti-money laundering ng Pilipinas or AMLA, ang anumang transaksyon na lampas sa 500,000 pesos ay otomatikong covered transaction na kailangang i-report sa gobyerno. Walang lehitimong money changer ang may ganoong kalaking pisikal na foreign currency o piso sa counter. At lalong walang magpapalit ng 60 million pesos to dollar nang walang ID, pirma at AMLA verification, kundi ay diretso silang makukulong. Ikapito, ang palusot na nawala ang telepono kaya walang larawan. Ang sablay sa script, nang tanungin ng mga senador kung bakit puro downloaded at recycled photos lang ang hawak nila at walang actual snapshot ng mismong operasyon ng mga maleta, ito ang kanilang naging dahilan. Bakit hindi ka panipaniwala? Katwiran ng grupo na wala, nasira o itinago na raw nila ang kanilang mga lumang cellphone kaya walang natirang ebidensya. Napakababaw na palusot para sa mga taong nag-aakusa ng 800 bilyong korupsyon. Kung totoong buhay mo ang nakataya bilang whistleblower, itatabi mo ang pinakamatibay na digital evidence. Ikawalo, ang mga banat kay Erwin Tulfo na wala sa affidavit. Ang sablay sa script, sa ginanap na pagdinig sa Senado na pinamumunuan ni Senador Marcoleta at Senador Alan Peter Cayetano, nagpakawala ng mga matitinding banat ang mga testigo laban kay Senator Erwin Tulfo ukol sa pagtanggap ng 6 na maleta. Ang butas, nang suriin ng mga mambabatas ang kanilang isinumiting sworn affidavit, wala doon ang pangalan at detalyeng binatbat nila kay Tulfo tungkol sa paghahatid ng babae. Ibig sabihin, nag-imbento at nagdagdag sila ng bagong script habang nagsasalita sa mikropono.
para lang sumakto sa politikal na interes ng mga nagpapatakbo ng forum. Ikasyam, ang garapalang pagdawit sa mga ibang kongresista. Ang detalye, idinamay rin nila ang mga kilalang mambabatas tulad ni na Congresswoman Luistro, Terry Ridon, Representative Franz Castro, Representative Arlene Brosas at iba pa. Lumalabas na ang pag-atake ay isang sabog bomba o dragnet strategy. Pilit nilang dinudumihan ang buong Kamara at ang mga mambabatas na sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang magsilbing diversionary tactic at political shield para sa kanilang mga amo. Ikasampu, ang katotohanan sa supply ng pera sa Pilipinas. Ang detalye, sinasabi nilang 890 billion pesos ang kabuuang perang dinala nila sa mga maleta mula noong 2022. Ito ang pinakamalaking fake news. Ang kabuuang currency in circulation, lahat ng perang papel at barya na umiikot sa buong Pilipinas ay naglalaro lang sa 1 trillion pesos. Kung totoong 890 billion pesos ang ninakaw at itinago nila sa maleta, ibig sabihin ay nawala 85% ng pera ng buong Pilipinas. Sana ay magkaroon ng matinding cash shortage. Nagsara ang mga bangko at bumagsak na ang buong ekonomiya ng bansa dahil walang perang magamit ang mga tao. Ikalabing-isa, paano naging biktima si dating Martin Romualdez? Speaker Martin Romualdez. Ang detalye, muling naging biktima si Martin Romualdez dahil siya ang ginawang pangunahing kontrabida sa kwento ng flood control. Sabi ng grupo, nag-deliver daw sila ng mga maleta sa bahay nito sa Forbes Park, Makati. Ang butas sa Forbes Park Logistics, ang Forbes Park ay may pinakamahigpit na security protocol sa bansa. Bawat gate ay may RFID scanner. Kinukuhanan ng larawan ang plaka ng sasakyan at may CCTV logbook ang Security Association. Walang kahit isang digital record o log na pumasok ang mga sasakyan ng mga ex-marites ng mga 18 marites sa Forbes Park. Ginamit lang ang pangalan ni Romualdez nang walang anumang physical evidence upang sirain ang kanyang kredibilidad bilang leader ng Kongreso. Script ng sinungaling bistado ng bayan. Ang kanilang mga pahayag ay hindi ebidensya, kundi isang insulto sa talino ng mamamayang Pilipino at sa integridad ng ating mga institusyon. Malinaw ang motibo, gumawa ng ingay, magasik ng maling impormasyon at idawit ang mga inosenteng leader tulad ni dating Speaker Martin Romualdez upang magsilbing political shield at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mabigat na pananagutan ng kanilang amo sa impeachment trial. Ito ay hindi gawaing whistleblower, ito ay isang bayad na sabotahe. Binasa ko lamang po sa inyo yung panulat ni Juan Sandugo